ang ating patungkol sa rapture. At kanina po, nagpipili ko na nakakapakinig po ng mapagpapaliwanag ng kanya-kanyang kita. Praise the Lord. Tungkol po dito sa rapture. At alam naman natin mga kapatid na yung rapture, yung mismong salitang rapture sa Biblia ay hindi ko namin mababasa. May mga sabi niya kanina sa sabi ng Pastor Tani. Minsan may mga bagay tayo na hindi nakikita, nasasabi na katotohanan pero hindi natin minsan nabasa sa Bible. Pero it doesn't mean kung hindi nababasa hindi totoo. So kaya lang sabi nga, meron ginamit sa panahon natin at siya ay pinasangkapan ng Diyos para maintindihan yung mga hiwala. So salamat sa Diyos. Sa akin siguro yung aking babae ay sana makatulong, hindi makadistract ng makapagbigay ng kalakasan. So kaya yung rapture ay parang kahalintulad po sa Bible na yan ay tinatawag ng hot up. Similar word ng hot up in 1 Thessalonians chapter 4. Ngayon, bakit sa panahon ni Pablo ay nagbigay po siya ng pahayag po sa unang Thessalonica 4:16. Ang sabi niya, sa pagpahintulong po ng ating Panginoon to take the pride in glory, there is a three words: the shout voice of the archangel and the trump of God. At alam na po natin lahat, narinig ko lalo na nagtuturo tayo, na yan ay pagparito ng Panginoon to take the bride in glory. So yun po yun. So, in other words, yung pagpahayag ni Apostol Pablo po ay hiwaga. Parang siya. Pagka siya na hiwaga, sinabi natin hiwaga, tayo po sa panahon ng Pablo, ibig sabihin, may magana na sa kalipunan ng mga anak ng Diyos na may pag-asa na sila ay magpapalik mula sa kalagayan nito to another form of mission in glory. Sabi nga ni Pablo, si Pablo po ang mag-usap natin dahil siya yung ginamit ng Diyos para po sa ating paghintin. Talagang mababasa natin sa mga pahayag ni Pablo na ang kanyang mga sinasabi ay hiwaga in the Old Testament dun sa mga pinanggalian niya ng mga Pharisees at sumusunod sa kausan na walang alam sa mga bagay nito. Alam na niyo mga kapatid. Pero malinaw yung sinasabi ni Paul na ang kanyang pahayag para po sa kanyang iglesia. Because Paul was the father of the Church of Jesus Christ as the body of Jesus Christ. Sa hindi, mga kapatid. Si Pablo ang ama natin sa pananampalataya sa mga hindi. And not only Paul was the father in the Gentiles, he is also a messenger of God. Hindi mo siya magkaraniwang sugo, may malaking pagkatawag sa Pablo. Anyway, ang sabi po niya in Ephesians chapter 3, ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 3 verse 2 and 3. Ito, bibigyan natin ang bago ipapagpapalala. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to you, or to you, given to me, to you. Sino yung puno? Lahat ba yan ng tao? Hindi. Doon lang yan sa mga talagang tinawag ng Diyos. They are predestined by the foreknowledge of God yung magre-respond dyan sa you word. You word. Sa 2, sa 3, how that by revelation made known unto me the mystery that as I wrote a few words, sabi ni Paul, a few words whereby
Pero mapalad po tayo kung naiintindihan natin ang mga sulat niya. Ang sulat ni Pablo ay 40 epistles. At lahat ng mga nakapanood doon ay pasok, lahat para sa bride of Christ. Kasama yung pinag-usapan natin ang church. Okay. 5. Pansinin natin yung 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Sino yung sons of men? Prophets of the Old Testament. Hindi nila alam yung mga bagay na sinasabi ni Pablo. Pero ikasabi, hindi sila ng Diyos. Ang Diyos sila. Kaya lang bakit? Hindi para sa panahon nila ihayag ang bagay na inahayag kay Pablo. Sa pamamagitan that is now revealed unto the holy apostles and prophets by the Spirit. Sa ipamamagitan po ng Espiritu ng Diyos pala, dadaadoy sa apostol at propeta ang mga bagay na itong pinangalan. So we're talking about the rapture. At sinasabi ko mga kapatid, yan po ay hiwaga. Ang sabi niya sa verse 9, pakialam po natin. Ito po, ganda natin. And to make all men to see what is the fellowship of the mystery. Yung palang assembly pala natin mga kapatid. Fellowship of the mystery. Kaya kapag hindi sila bahagi ng assembly, inaligaw talaga sila din yung maintindihan ng usapan. Sabi ko, we brought the Lord and believe in God. Tinago natin eh. Who created all things by Jesus Christ? Kasi hindi yung unang praise. And to make all men see what is the fellowship of the mystery. In other words, kung bahagi po tayo sa iyo, bahagi tayo sa word, hindi magpapatay pa natin hindi mabigyan. So in other words, may mga process po tayo bago tayo makarating sa mature. Kailangan natin marinig at para sa iwaga. At hindi ko rin yan ay paitago at may isang tabi. Pagkalan na tinago ng Diyos yan, eh hindi natin pwede itago habang buhay. Kung ang Diyos sinayang na yan, dapat ihayang yan. Kasi kung tatago natin tayo, ano, natatanan tayo, kasi tatago natin. Hindi naman tayo na. Kaya, kung tigado tayo lahat ng tinawag ng Diyos, ibinilang sa katawan ni Kristo, magsalita tayo. Magsalita, ano man yan, masasaktan mo sila, ano man ang mangyari sa kanila. Pagka kailangan nila mahinig ito, at pananagutan na nila yun. Pananagutan natin, dapat magsalita tayo. Amen? Diba? Hallelujah. Okay. Bakit kailangan ng rapture? The purpose. Alam natin, meron tayong dispensation. Panahon ni Pablo, di ka alam sa mga. Ang alam natin Pablo, yung panahon niya sa church o Ephesus. Walang alam si Pablo sa second church. Pero hindi ibig sabihin, hindi si Pablo. Si Pablo sa panahon niya. Kami sabi ng iwaga. Pero hindi na kompleto ipahayag para sa kanya kasi he is not the right person na magsalita at maghayag ng lahat ng bagay. Nakasulat lang yun sa Pentecost. Yun yung huling maghahayag sa lahat ng magiging iwaga nito. Hallelujah. Okay. Bakit ko sinasabi itong dispensation, itong mystery, bakit kailangan ganang mahalaga? Kasi po mga kapatid, in order to be qualified in rapture, kailangan alam mo talaga natin yung iwaga. Sinabi na ni Pablo if you read my letters, sabi niya kanina, you may understand, you may know and understand. Isa pa, speaking of rapture, anong sabi? Sa 1 Thessalonians 5. Sabi ni Paul sa Thessalonians 5, 1, ang sabi ni Paul, but the times and seasons, brethren, you have no need to cry until. Bakit sinabi ni Pablo, hindi mo na kayo kailangan sulatan pa sa times and seasons. And this is talk about rapture. Yung kanyang pagparito sa akin ni Pablo sa kausap niya, na nagbabasa na kanyang kasulatan, hindi mo na kayo kailangan pa sulatan. Kung binabasa nila ang kanyang kasulatan. Saan? Tungkol sa times and seasons.
sa seasons na yan. Yan yung season bago dumating si Kristo. So, hindi basta mararapture ang bride nang hindi alam ito. Kailangan perfectly revealed ang bagay na yan. Okay. Sabi niya, verse 2, for you yourselves know. Sabi niya, for you yourselves know perfectly the day that the Lord shall come as a thief in the night. Malinaw yan, mga kapatid. Kaya kayong bagay. Another verse 15, verse 1 Corinthians 15. 51 up to verse 53. Sabi ni Pablo, I show you a mystery. Mystery pa ba? We shall not all slip, but we shall be changed. Sinabi ba ni Pablo kasama niya? Sama. Sama, we. Kasama hindi. Kasama. Ano yung salita mystery? Kasama na sa Hindi ko mamatayan. Tulog. Bakit yung ni Pablo yung sarili niya na hindi siya mamamatay? Kasi, ang alam ni Pablo sa panahon niya mangyayari. Pero kaya nga sabi ko kanina, hindi kompleto kay Apostol Pablo yan. But I'm not saying it's not perfect. Kasi hindi para sa panahon niya ang dulo ng panahon. Sabi niya, we shall all not sleep, but we shall all be changed. At yung pagpapalit, hiwaga us kung paano nangyari. Okay. 52. In a moment of the twinkling of an eye, the last trump, for the trumpet shall sound and the dead shall raise incorruption and we shall be changed. 53, last verse. For this corruptible must put incorruption, and this mortal must put on immortality. Praise the Lord. That is a mystery. Paano yan nangyayari? Hallelujah. Yun ay pagtinanggal. I remember what our messenger sinabi niya, speaking about the coming of the Lord before the tribulation will come, sa pagitan in between the 7 church ages before the tribulation, sa season ng rapture. Ang sabi ng prophet, there is a 7 thunders. This thunders is not men. This thunders is a 7 spirits. Sa panahon na dumating yung rapture. Ibig sabihin, sabi ng prophet, nakalimutan ko lang kung saan niya pinanggit siya. After the 7 messenger, at the end of this church age, the thunder will come. May dumating na thunder, precursor ng thunder, 7 thunders. Naalala ko na yung kami Jackson. Sa tulong ni Jackson, nangyayari. Ang 7 thunders yung hinintay ko na. Ang nangyayari. Namatay na siya, hindi pa naman. Pero, naiintindihan ko ang ibig sabihin ng 7 thunders, ng 7 thunders, will lead the authority. Dumating na. Sino yun? 7 mysterious thunders, 7 churches. Walang iba kung hindi ko din sa ito. Siyang pinadala Diyos. Nagdala ang isang thunder sa kanyang tao, nagbigay siya ng rapture gift, so on and so on and so on. At the last church age, dumating yung pinakahuli at nagbigay ng rapture gift. Pero, yung climax, sinasabi ko ng aming kapatid, na meron talaga mysterious spirits na dating na magtatanggaling, mag-voices, at kung paano yung mga naunang mga Kristiyano na matay na sleep ay babakunin sa pagpapalagay ng Kristo at the trumpet of God. Bubuhayin sila at yung natintirang buhay ay pagkakaroon ng body change sa katawan. Kanina nga, share ko kami ng tatanong ko, Pastor Sunday, kung paano nangyari yung resurrection.
sumagot siya, sinabi niya na hindi ko sure. Alam niyo, nakakahanga yung gano'n, yung karagdagan sa puso. Nagpala ko sa akin kasi karamihan na nakakataon talaga, pinipili talaga sa atin, mga bagay, na minsan nagyari sa ito. Pero, hindi lang siya ang sa akin na hindi ko talaga. So, salamat sa akin. So, ibig sabihin ba ako ulit, sa tayo ng management, walang nakakataon kung paano nangyari. Kasi hiwaga ang sabi ko. Pero kung paano lang yung mangyari sa atin, make sure talaga na dapat isa tayo sa pagpapalito ng katawan. Ngayon sabi ko, ano pa ang layunin? Ano ba ang purpose ng rapture? To take the bride. To take the bride. Ano sinong bride sa mundo dito? Kasi may darating po na 7 years great tribulation. May darating po na tribulation. May darating na Jacob's trouble. Sa loob ng tribulation, may judgment. Sa loob ng tribulation, may antichrist na nagkano. At ang gagawin ay i-persecute ang mga tribulation sa Israel. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na malaman natin ang hiwaga, malaman natin ang purpose. Magkaroon tayo na para passage o susi para sa rapture. Kasi naniniwala ako na ang makakasama sa rapture nakapag-anak ng King of the Israel. Sabi ka ng tatlo, hindi ka bangkang sa mga kaya. Even the times of the season, alam ko, nagpapantay ka. Nagpapantay ang bride sa times of season. In other words, ang bride hindi relax. Hindi dahil ikaw ay nakakas na hindi tayo nasa message mga kapatid. Okay na lahat tayo. Nagpapantay tayo, looking diligently. Nagpapantay tayo sa bawat ginagawa ng Diyos sa taon. At inaalam natin kung ano yung kanyang mensahe, inaalam natin yung kanyang layunin at yung kanyang mission and purpose. Ano ba? Meron ba ng oras? Let's go to Revelation chapter 1 verse 19. Ang sabi ni sa book of Revelation 1:19. Write the things which thou hast seen, and the things which are the things which shall be hereafter. Ito yung mga the mystery of the seven stars, which thou sawest in my right hand, and in the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. So alam na po natin end time, mga kapatid, na yung seven stars are the messenger. And the golden candlesticks are the church Basta, angels. mga denomination. Pero ang Di mga sabi ko, denomination. Hindi nila nasa kamay ng Kristo daw yung niyang power na to. power pa. Nasa kanyang kamay. Hawak ni Kristo. Ano Kaya ibig kailangan sabihin? kilos na ito. Nasa kamay ni Kristo yung bagay niya. Hallelujah. And I do believe, lahat ng nandun sa loob, nandun sa pitong bituin. Anong panahon sila nandun, nasa loob sila nandun. Ang nanay, dumating sa ikapito, lahat ng bahagi na nasa loob ng ikapito, nasa kamay ni Kristo. And remember, Jesus Christ said, Lumen, there's you out in my hands. Hindi ba kaya lang sinabi ni Kristo? Walang sino man sa inyo ang malalagdag sa kamay. Bakit? Kasi yung nandun sa kamay ni Kristo, yun ang itinalaga ng Diyos ng para kay Kristo. Sabi ni Kristo, kung siya ay buhay sa mga alagad niya, hindi kayo makakalapit sa akin, maliban na kayo ay ilapit ng aking anak. Nung parang titignan natin ang mabuti, parang nangingi ang Diyos dito. Pero tayo na yun. Kung ako sa Bayan Esplikasyon, Sunday, i-share na si Kagagawa. Kung ako dahil, ang pagpili pala ng Diyos sa amin, may ginalaman kami sa Diyos.
Tinanong ko pa sa hindi na po kay Pastor yan. So, yung nasa isip ko na unang prima na isa ay hindi na. Sa pagtawag ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, hindi ka tinawag ng Diyos kasi random, kinuha ka ng Diyos at inilagay ka ng tulad ng practice. Tinawag ka ng Diyos sa iyong panahon kasi may ginawa kang pagpapasya. May ginawa kang pagpapasya na siya'y sundin at tanggapin ang lahat ng kanyang pinag-utos. Yun ang pasya. At dahil doon mga kapatid, hindi talaga ng Diyos ang bawat isa. At ang sabi ni Apostol Pablo, katulad ng sinabi ni Kristo, sa 70 disipulo niya na pinahayin niya daw ng gumaling na gayabang sila. Panginoon, ikay pinakayas natin. Panginoon, sa iyong mga lahat, nagsisinayas sila mga isa ito na galing. Tuwa sila sa pagkakas ng Panginoon. Pero sabi ng Kristo, nakita ko hindi yung mga baba. Galing sa langit. At mapalad kayo, ikagalak ninyo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Gaano ba kalaki ang nagagawa nila? Gaano ba katanda ang nagagawa nila? Kung ang ilang pangalan wala doon sa aklat ng buhay, it's all mess and go to hell and punishment into the lake of fire. Kaya ang hindi ang hihingi ni Kristo, pangalan na siya magiging kaya sabi ni Kristo, mapalad kayo kung nandun tayo sa kanyang kamay like this. Revelation 1, 19 and 20, sabi niya yung pitong bituin na sa kanyang kamay, yung pitong bigesa na sa no one can flat in the hands of Jesus Christ. Kung ang pangalan natin ay nakasulat doon sa aklat ng buhay, walang pwedeng pagkanyan kahit sino. At kahit ang Diyos, hindi na pwedeng burahin kung nakasulat. Amen. That is the mystery. Wala tayong magagawa ko mga kapatid. Masulat yan. Kagaya ng denominasyon. Maintay ka. Para magbukas para sa ating mga kawan. Kaya ginamit para sa magbukas na panahiwaga. At iwala ito sa naiintindihan natin. Hindi ka nito, hindi ka ikaw. Paano ka makakapag sa aksyon? Hallelujah. Tapos sabi nga kanina, ay 40 seconds. Sabi nga kanina, hindi ka lumalakad sa tiyangkahan. Hindi tayo lumalakad sa tiyangkahan. Tayo lumalakad na kasama ng Diyos, tulad ng mga natin na nakasama ng Diyos. We walk by God, follow and obey His God's commandments.